El Nino talagang nakatutok ang lahat at dahil po dyan, ay dyan pala sa inyo sa PhilRice, kanya-kanyang variety ng palay na ginagamit depende doon sa klase ng sakahan, depende rin po doon sa mga pwede pang idulot ho ng El Nino. Inyo na nga ho manggaling. Ano ho ba yung mga variety na yan at paano ba dapat ito maunawaan ng simpleng tao, simpleng nakikinig sa atin? Ah, ang mga variety po natin na nire-recommenda kapag ganito pong may El Nino ay yun pong NSIC RC 480, NSIC RC 570, 572, 578, 594, 596, 732, 736 at 740. Yun po ang ating mga variety na nire-recommenda dahil siya ay may drought tolerance. Ibig sabihin po, kaya niyang mag-ani ng humaabot sa 4 hanggang 5 tonelada kada hektarya kapag po may mga ganitong tagtuyot. At siya po ay na-breed para po dun sa mga stress environment na katulad ng mangyayari sa atin ngayon. Norby, yan bang mga dinedevelop na yan ng mga variety dyan sa inyo sa PhilRice? Ano yan? Yung bang ganyang klase ng variety sa ibang mga bansa, ganyan din? Magkakapareho lang tayo o kanya-kanya yung sa mga nagdidiscover ninyo? Halos pare-pareho po yung mga katangian, pero iba lang po ang pangalan ng mga variety na na-develop nila. Sa iba pong bansa ay meron din silang mga varieties na may ganitong katangian dahil sila ay meron ding mga sakahan na katulad sa atin. Oh, nabanggit ho ninyo yung ang mga drought tolerant na mga binhi, ano ho, yung kayang mabuhay kahit kapos sa tubig. Paano naman ho nakatutulong yung binabanggit na early maturing o yung paagang variety sa panahon po ng tagtuyot? Paano naman yon? Kapag ka po maaga ang maturity ng ating mga variety, naiiwasan po o na-escape niya yung tagtuyot. Halimbawa po, inaasahan nating tagtuyot ay ngayong August, July, August. So, ibig sabihin po, pwede siyang mag-maani sa loob lamang ng 100 araw para maani. So, ibig sabihin po, hindi lang po dapat na tayo ay nag-transplant, dapat po din ay magsabog tanim dahil po yon mas maaga nating naani ang ating mga palay kapag direct seeding. So, meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po naitanim natin ng direct seeding o sabog tanim. Eka nga, pagka nandun na sa rurok ng tag-init, karaniwan pagka rurok ng, rurok ng El Nino yung pinag-uusapan, yung tuyo na yung mga kanal tsaka irigasyon, kaya tama-tama na nagamitin ho yung mga early maturing na yan, ano? Opo, at saka po kung hindi lang sila mga early maturing, meron din po silang katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagtuyot na kondisyon dahil sila ay na-breed para doon sa mga sitwasyon na gano'n. Paano naman, Doc Norby, yung mga, ano yung pinakamagandang itanim naman kung yung sakahan mo naman yung rain-fed o yung mga umaasa lang sa ulan? Ano yung nire-recommend ninyong variety pagka ganon? Ito po ding mga nabanggit ko ay talagang pang sahod ulan, pang rainfed po ito. Kaya po natin nire-recommenda dahil sa pagka po sahod ulan, inaasahan po natin na kulang ang tubig. So, kaya po itong mga variety na to ang talagang nararapat pagka po mga sahod ulan na mga bukirin. Yung rain-fed ho yan. Paano naman sa irrigated lowland? Ano yung mga angkop na varieties? Mga irrigation, may siyempre may mga banta, kakulangan ng tubig. Tingin sa irrigated lowland, ano naman ang mga variety ginagamit dyan? Ang mga variety po natin recommenda sa irrigated lowland ay katulad po ng NSIC RC 160 na masarap ang kanin, NSIC RC 218, 534, at NSIC RC 222. Yan po yung mga ilan sa mga variety natin na pang-irrigated lowland. At saka yung pong isang high temperature tolerant natin, yung NSIC RC 600 at saka po NSIC RC 602. Okay. Ano naman doon sa mga upland na sakahan? Yung mga bundok ba, yung mga katihan? Siyempre doon, kulang ang tubig, kinakailangan may imbak ka ron. Anong klaseng variety naman para sa mga lugar na yan? Pwede rin pong itanim kasi itong mga rain-fed varieties na ito sa mga upland din. Pero may
may mga ilan po na pang-upland talaga yung NCRC 192 pero luma na yun. At ginagamit pa rin ng ating mga magsasaka. Pwede rin pong itanim natin yung mga traditional varieties natin sa upland kasi po ito ay talagang na naging adapted na o naging tinatanim ng mga magsasaka natin sa mga upland environment kasi mas matindi po yung magiging likha noong drought sa mga upland areas. Talaga pong magiging walang tubig siya. Kaya ina-advise po natin na pagka-upland ay magtanim sila ng ibang crops muna maliban sa palay dahil po talagang makukulang ang tubig at maaari po hindi makasurvive yung ating mga palay kapag ka po upland. Okay. Bukod po sa mga tamang binhi, depende rin sa sakahan kung anong meron tayong pwedeng gamitin. Ano ho? Ano kaya mga teknolohiya ang masasabi nyo maaari nating magamit para makatipid tayo sa tubig? Pinabanggit ang agriculture na alternate wetting and drying eh. Yes po. Yung pong alternate wetting and drying ay isang teknolohiya na matagal ng ating binabanggit at ina-apply ng ibang mga magsasaka. Ito po ay parang may deep well, hindi naman deep well, pero yung mga may mga tube siya sa palayan at doon po na may measure kung may tubig pa sa ilalim ng lupa, mga hanggang 20 centimeters. Ito po yung parang indicator na nagsasabi sa bukid natin na pag sinilip natin yung AWD na instrument, ay makikita natin na mayroong tubig pa sa within 20 centimeters. Kaya po, pwede tayong hindi muna magpatubig. At kung kulang na po yung tubig sa ilalim ng device, ay saka po tayo nagpapatubig. Kahit po yung ibabaw ay hindi natutubigan. Pero yung ilalim, yung sa root zone, ay meron pa pong tubig. Kaya po yun ay nakakatulong na makapagtipid ang ating mga magsasaka sa kanilang mga bukid. Tama ba, Doc Norby, na sinasabi ko kasi doon sa AWD na binabanggit ninyo, nasa 30 to 38% daw po yung pwedeng matipid sa tubig, maging sa crudo sa bomba nang hindi po nababawasan ng ani. Tama ho ba yun? Opo, may mga pag-aaral po na nakita kami na ang ani niya ay hindi po nababawasan pero kahit po yung hindi siya saturated sa tubig. So hindi po nangangailangan na ang ating palayan ay laging malalim ang tubig at meron po namang natitira rin tubig doon sa root zone kaya po ito ay magandang gawin natin magsasaka para po makatipid sa fuel, pag-irrigate at ganoon na rin sa tubig. Para maiwasan natin yung maging mabansot yung mga butil o kaya naman siguro maging ipa na lamang wala ng laman. Ano yung pinaka-critical na masasabing critical na dapat hindi humawala ng tubig yung palayan kahit nasa kasagsagan ng El Nino? Opo. During po ng reproductive stage o yung namumulaklak, yan po yung critical na stage natin na dapat na maiwasan natin na talagang walang tubig. O kaya merong moisture doon sa ilalim ng lupa. So sa ganito pong stage ng halaman, napaka-critical po kasi noong flowering at dapat sila ay at least may moisture at itong mga variety na ito ay may kakayahan naman na mag-absorb ng moisture dahil po yung iba dito mga variety na ito ay mahaba po yung root system niya. Kaya po nakakakuha siya ng tubig sa ilalim ng lupa. At pagka ganito pong stage ng ating halaman, ay kailangan po nila na may supply ng moisture para po makumpleto yung ating tinatawag na pollination at saka fertilization at para po magkaroon ng laman ang mga butil ng palay. Okay, bago tayo tuloy ang magwakas, Doc Norby, may mga tanong lang na pumapasok sa mga nakikinig sa atin. Paano daw sila, anong dapat daw nilang gawin? Saan sila makakakuha o makakabili ng mga sertipikadong drought tolerant na mga binhi? Ito pong mga binhi na banggit ko kanina ay pinapagina po ng ating RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Program sa buong Pilipinas. Kaya po ito ay available sa halos 78 provinces and 173 locations po sa buong bansa. So ito pong mga variety na ito ay pwede niyong makuha sa RCEP
At pwede rin po kayong bumili sa mga seed growers na may mga connection po o kaya ay inatasan ng RCEP para magparami ng mga binhi. Meron din po tayong mga demonstration trials sa buong Pilipinas. Ito po yung One Rice PH project ng IRI, PhilRice at saka UPLB, na ito pong mga nabanggit pong mga variety ay dinedemo po sa mga rain-fed environment sa ating mga magsasaka sa buong Pilipinas. Kaya po, isa rin po ay makikipag-ugnayan po tayo din sa ating mga local government, sa ating municipal DA at saka sa regional, dahil ito pong mga programang ito ay nakatuon din at may coordination po sa ating mga local government units at ang PhilRice at saka po itong ating mga projects na ito. Kaya po ito ay magiging available sa ating mga magsasaka. Okay po. Yung po naman yung NCRC 600 na high temperatures para po sa pag-init, sa tag-init, meron din po tayong mga naipamahagi ng mga binhi sa mga farmers at meron din po sa mga branching station katulad ng PhilRice Migsayap. Meron din po dito tayo sa PhilRice Muñoz na ipinamamahagi din po na mga binhi noong mga magaling sa init, yung high temperature tolerant rice. Pero kaya lang ay merong sila na po ang bahalang magbayad sa transport. Yung Okay po, okay. pagpapadala po. Okay po. Doc Norby Manigbas, maraming salamat po ho. Maraming salamat sa mga input, sa mga paliwanag ko ninyo sa susunod. Hanggang sa susunod, magkaugnayan po tayo. Maraming salamat. Sige, God bless. Balikan mo na sir yung sopa mo. Maraming salamat po at isang malaking karangalan po na makaugnayan ninyo dito sa inyong pimpinan. Salamat po. Hanggang sa muli. Apo, ingat po kayo. Ingat po kayo. God bless. Thank you sir. Thank you. Thank you. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.